Pagbaba ng dew point ngayong buwan ng Oktubre, senyales na mas malamig ang inaasahan nating bear months. At patuloy na pag-ulan sa bahagi ng silangan ng Luzon, kabilang na ang dyan sa bahagi ng Kasikunong Aurora, pababa ng Eastern Bicol Region. Kasama ang Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin dahil sa epekto pa rin ng ating amihan na sumasalubong sa easterlies. At mga uulanin sa bahagi ng Visayas at west portions ng Mimaropa, kabilang na ang west portion ng Visayas hanggang sa bahagi ng kanlurang bahagi ng Mindanao, ating tatalakayin. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome ulit sa ating mid-daily weather bulletin and analysis para sa araw ng Lunes, October 23, 2023. Ang oras nating voice from ngayong tanghali ay alas 12:27 na ng tanghali. Well, medyo tanghali na tayo magbabalita ngayon dahil mula kaninang umaga ay halos stationary lamang since kahapon at kagabi ang naging lagay ng panahon natin dito sa Luzon, kabilang na ang bahagi ng silangang bahagi ng Luzon hanggang sa bahagi ng Bicol Region at Visayas. Ngayong tanghali ay mas umiiral na ngayon ang mga kalat-latapang ulan, hindi lamang sa bahagi ng silangan ng Visayas, nasasama na rin ang bahagi ng Southern Luzon at bahagi ng Visayas area. Typically, mga kalurang bahagi ito dahil yung mas umiiral na easterlies ay medyo pumapasok sa kalupaan nito na silangan ng bansa. Kaya yung salubungan ng init at lamig ng dahil sa amihan hanggang sa may bandang Southern Luzon ay nagsasalubong pagitan bandang Visayas at Southern Luzon. At dahil dyan, dahil sa ating lightning detection system nating binabantayan ay patuloy na mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, dyan sa may bahagi ng Bicol Region at asahan na rin sa ibang bahagi ng Aurora Region, dyan sa Quezon Province at bandang Isabela. Sa ating current conditions ngayong tanghali, overcast, gloomy pa rin at hazy na may mostly cloud yung umiiral sa atin at mataas po ang ating napakababa ng ating dew point ang umiiral na sa atin. Ngayong araw lamang ito bumaba ng husto kaya may tuturing na natin talaga na amihan season ang ating panahon mula ngayong araw. At kung titingnan natin yung dew point, napakababa po, ang lowest of 23.9 degrees Celsius kaninang 5:42 AM. So sa isang buong taon ay ngayon lamang ito bumaba ito ng ganito kababa since noong June 2023 dito sa amin sa Caloocan City. Nangangahulugan na lamang, naramdam na talaga natin ang simoy ng malamig na hangin dito sa Luzon area. At umaabot na rin silang bahagi ng Calabarzon at Southern Luzon dahil mas umiiral ang malawak na salubungan ng northeasterlies at ng easterlies na mainit naman ang hangin dito sa may bandang silangan ng karagatan ng Pasipiko natin. Kaya yung magiging pag-ulan at pakulimlim ay mas lumalawak na umaabot maging dyan sa bahagi ng Mimaropa, Visayas area at Mindanao area, lalo na sa bahagi ng kaluran ng Mindanao area ngayong araw. At so far, sa lowest temperature na naitala sa amin sa Caloocan kaninang umaga, kaninang 4:32 AM ay umabot sa 25.8 degrees Celsius. Kapon nakapagtala kami ng hindi na maituturing na alinsangan ito, dahil medyo mababa at 32.4 degrees Celsius na ang pinakamataas sa amin kahapon ito ng umaga, 11:59 AM. At dahil dyan ay asahang mababa ang ating heat index ay kahapon nakapagtala kami ng 41.2 degrees Celsius na heat index. Kaya kung ipagtatabi natin kahapon sa heat index ni Pag-asa, ay dyan po sa may Masbate ang may pinakamataas na alinsangan at heat index ang kanila umabot sa 44 degrees Celsius. And the rest, mula dyan sa bahagi ng Coron, Palawan, Dagupan, hanggang di sa Luzon ay 43 pababa na lamang ang temperatura o heat index na nadarama. So bandang bandang Visayas na lamang ito na may umaabot ng 44 degrees ang heat index. So halos umaabot sa Southern Luzon ang lamig o salubungan ng init at lamig dahil sa ating shear line na namamagitan dito kaya nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagsingaw ng maulap na himpapawirin na pagbaba ng dew point natin ngayon. Sa ating 16 in past 24 hours, palinsangan pa rin sa bahagi ng Mindanao sa may Zamboanga Peninsula na nasa 34.4 degrees Celsius. Sa Baguio City, tuloy-tuloy na bumababa na ang kanilang temperatura na nasa 16.4 degrees Celsius na ito.
Halos hindi na ito stationary at tuloy-tuloy na itong unti-unti o dahan-dahang bumababa ang temperatura sa Baguio City. So take note yan sa mga kababayan natin sa Baguio City ha. Mukhang mas lalamigin na kayo dyan nitong darating na November. At bago mag-December ay asahan na mas bababa pa yan. Sa inulan naman ng Surigao City, na inulan sa kanila ng 65 mm ang total rainfall sa kanila. Wala kaming nakitalang ulan kahapon pero kanina ay 0.9 mm lamang. So halos drizzle rain lamang ang inabutan dito sa amin sa Caloocan City. Hindi lang natin alam sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero kung sisilipin natin sa PX63, sa siguro natin kung alin diyan ang mga inuulan na area. Well, bukod sa Surigao, ay mula sa katimugang parte ng bansa ang mas inuulan ngayon. Pero hindi masyado dito sa Metro Manila. Well, since past 24 hours, ang dyan sa City of Manila ay inulan sa kanila na hanggang 18 mm ang total rainfall. Kung dito sa may bandang Quezon City, sa may Science Garden, wala po nakailista. So, ibig sabihin lamang ay mukhang hindi rin sa kanila inulan kahapon. Sa City of Manila lamang ang inulan. Base dito sa ating huling record since past 24 hours. So halos most of breezy na may very gloomy po at very dew point po ang nararanasan natin ngayon. At sa ating volcanic thermal alert status, nakamoderate itong si Taal Volcano. Well, silipin nga natin kung ano ang nangyayari sa kanya ngayong tanghali kay Taal Volcano rather. Although mababa lang mga variable radiative power nito at 17 megawatts, so very active pa rin yung kanyang unrest sa pinakabunganga at may magmatic intrusion na nakikitaan. So medyo bantayin muna natin mga kabataan dyan sa bahagi sa paligid ni Taal Volcano. Mukhang nagkakaroon ng magmatic intrusion sa pinakabunganga niya. Pakitake note na lamang folks. At bukod sa hisi, dahil po sa medyo makulimlim tayo ay umiiral po ang ating masamang air quality. Ngayon, di sa amin sa Caloocan ay nakasa unhealthy po tayo na nasa 101 ang ating bad air quality. Magmas po tayo ngayong tanghali kahit na medyo makulimlim dahil mas mababa po ang nagiging naiipon na air pollution natin kapag ganito na medyo gloomy at mababa ang altitude ng dew point natin. Sa ating humidity, napakataas po at 84%. Bumababa ito ng 4% since last hour. At bahagyang mataas ang ating atmospheric pressure at 1,011 hectopascals. May tuturing pa rin high pressure area pa rin sa Metro Manila ngayong tanghali. Sa high tide and low tide, kasalukuyan pong low tide tayo ngayon. Pero may 26 minutes pa to maximum peak of low tide. So layo-layo po rin mga folks ngayong tanghali at nitong maghapon. At mataas ang ating cooling degree days dahil sa epekto ng pagbaba ng husto ng ating dew point dito sa Caloocan. Nasa 4.0 ito. Sa Almanac ay sumikat ng haring araw kaninang 5:49 AM. Lulubog ito mamaya 5:31 PM. At ang ating waxing gibbous na 60% na po ang liwanag ng buwan. Pero mukhang malabo itong masisilayan dito sa amin sa Caloocan dahil nanatili pa rin talagang mostly cloudy. At sisikat ito ngayong hapon 1:26 PM at inasahang lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw 1:06 PM. At kung titingnan natin sa ating real-time sun and moon position, nasa negative 12 pa rin degrees ang kanyang elevation. So, hindi pa rin kita yan. Mamaya pa talagang hapon ito sisikat. Sa ating outlook, weather outlook ngayong Lunes at Martes, sinasa magiging gloomy. May mga localized thunderstorm na iiral at 100% chance ng pag-ulan. Obvious naman mga folks. Hanggang bukas po yan ng Martes. Pero yung pag-ulan daw ay mababa at 24% ang naka-forecast. Well, pero doon sa ating overcast, naka-indicate sa icon niya ay very overcast daw siya. So, maaring yung 24% ay maaring mag-mislead yan. Maaring pumasok pa rin ang chance ng pag-ulan yung 24% na yan. So, maaring ma-mislead tayo niyan bukas ng Martes. So, maging ating local weather advisory, nakataas ang northeast monsoon na po. So, malakas na talaga ang hanging amihan sa extreme northern Luzon at nakakapekto nga po ang sea line dito sa nabanggit natin sa silangan ng Luzon, pababa ng southern Luzon. At dahil sa patuloy pa rin na umiral na kaulapan sa bahagi ng Luzon hanggang southern Luzon ay inaasang nakataas po ang general flood and warning advisory ako din sa Data PT Pag-asa dyan sa buong bahagi ng Cagayan kasama na ang Tuguegarao City, buong bahagi ng Isabela,
So kasama ng Cagayan at buong areas ng Quezon Province. Mula Kasiguran, Aurora hanggang dyan sa may bandang Lucena at Atimonan, Quezon. Dito naman sa may bandang Metro Manila ay bahagi ng Quezon City hanggang Antipolo at San Mateo ay nakataas daw sa red flood warning na posible daw na babahain. Kung sakali man mangyari na nakaranas kayo na tuloy-tuloy na pag-ulan dyan, ay mag-iwari po at mag-ingat sa potensyal na pagbaha sa areas na nabanggit. Well, dako tayo sa ating satellite imagery ngayong tanghali. Makikita ay umiiral ang malawak na ito ng pulutong ng malawak na shear line na ito mula dito sa may bandang Southern Luzon na umi-extend dito sa may silangan ng Bicol region. So, damay ang bahagi ng Mindoro, west portion ng Zambales, kasama siyempre ang Metro Manila at Calabarzon, all the way sa buong bahagi ng Quezon Province, Camarines Norte at halos buong Bicol region ay natatabunan ngayon ng mataas na water moisture na mababang dew point na umiiral. Dahil nga po sa ating eastern list na patuloy pa rin na sumasalubong dito sa may bandang silangan ng Mindanao at Eastern Visayas na umiiral sa ating tinawag na ni pag-asang northeast monsoon. Ibig sabihin, purong amihan na raw ang umiiral. Well, obvious na po sa atin. So, yung malawak na yan na hanging amihan na sumasalubong sa extreme northern Luzon ay nagpapalawak ng mga kaulapan nito. So, mukhang magiging bad news sa mga stargazing natin sa darating na partial lunar eclipse. Nako, mukhang bad news na hindi na naman natin ito masisilayan. Sana sa gabi, magiging clear skies tayo, no? At sa umaga, di bali ng medyo maulap. Wag lang sa gabi at madaling araw para may pagkakataon tayong masilayan yung partial lunar eclipse sa 29. At dahil nga po yan ay magiging maulan po ang bahagi ng halos buong Luzon area. Hindi na natin isa-isahin yan. Mapa Ilocos Norte man yan, mapa Apari man yan, Cagayan Valley, Isabela, pababa yan ng Central Luzon at west portion ng Luzon. Mula dyan sa may bandang Pangasinan, Zambales man yan hanggang Bulacan area at Metro Manila. Pababa na yan ng Calabarzon at Bicol region. Magiging mostly cloudy po at magiging kalat-kalat ang mga pag-ulan natin. Typically, light to moderate at drizzly rain showers. May mga ilang heavy rain showers dahil kung titingnan natin sa heavy rain potential, mataas po. At kalat-kalat po ang heavy rain potential sa bahagi ng Luzon area, Southern Luzon hanggang Bicol region. Bagay dyan sa may bandang Eastern Visayas, sa may Northern Samar region, magiging maulan na rin ang bahagi na yan at kalat-kalat ang magiging moderate and heavy rain showers all the way sa buong Mimaropa at ilang bahagi ng Southern Luzon area. Kita naman sa ating infrared, heavy rain potential, kalat-kalat po ito, kaya hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil entirely ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at bahagi ng Visayas ay magiging kalat-kalat ang pag-ulan. Maliban sa bahagi ng bandang central ng Visayas sa may bandang Cebu, Bohol, medyo maghahati ngayon dyan yung moderate weather na magiging may pagminsang maaraw na may partly to mostly cloudy ang iiral. Mag-uulanin man, isolated lamang ito, mga ilang light to moderate rain showers. Ang kadalasan na mag-moderate to heavy rain ang bahagi ng Bicol region nga at nabanggit ko sa bahagi ng Northern Samar at Southern Luzon area. So kasama na ang bahagi ng Mimaropa, Bulacan at dyan sa may bandang El Nido pababa ng Puerto Princesa magiging kalat-kalat din ng pag-ulan. Pero pagsapit ng Mindanao, buong bahagi ng kanlurang bahagi ng Mindanao sa may bandang Zamboanga Peninsula, bukod sa maalinsangan na aabot pa rin ng 35 degrees Celsius, magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Isolated ito na may mga pagkulog at pagkidlat dahil sa medyo maalinsangan pa rin dyan despite na may mga partly to mostly cloudy mga foksa hanggang sa Basilan at Hulu-Sulu. At wala dyan sa bandang Northern Mindanao, extended na yan ng Cagayan de Oro, Ginuog, Butuan City, all the way hanggang Surigao City. Magiging partly to mostly cloudy din at mga ilang kalat-kalat din ng mga pag-ulan ang medyo iiral dyan. Pero mas masikat ang araw dyan sa area na yan, hindi gaya ng taga Visayas region. And the rest ng Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur, kasama na ang bahagi ng Compostela Valley, Bukidnon at Davao region, magiging katamtaman ng ilang partly to mostly cloudy pero maalinsangan ang iiral dyan. Mas maaraw po ang area ninyo dyan. So take note yan sa mga kababayan natin sa Mindanao, lalo na sa may Davao region, General Santos City at ilang bahagi dyan sa may Sorsogon sa Coronadal City, pataas ng Cotabato City. Magiging maalinsangan pa rin ang panahon ninyo dyan. Mga ilan lamang na tsansa ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa hapon o sa gabi. So take note, magdala na naman ng pananggalang sa ulan, lalo na mamayang hapon maging sa gabi. And the rest ng BARMM, dyan sa Marawi City hanggang Kapatagan, sakop ang Tangub City hanggang Iligan, magiging partly cloudy, pero medyo malinsangan at humid po ang iiral dyan sa inyo. So magkakaroon pa rin kayo mga kalat-kalat na pag-ulan
bigla ang bugso po ito mga poksa, so magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan, papasok na ito ng Osamis all the way hanggang Zamboanga Peninsula. Okay, sa ating tropical cyclone assessment monitoring, nanatili pa rin nasa at least 30% yung kanyang anomaly sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. More than 4 days na po natin itong binabantayan, itong anomaly na binabantayan natin malapit sa southeast ng Guam. Patuloy natin monitorin yan dahil sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras, mukhang tataas pa ito hanggang sa yung kanyang next anomaly ay maaaring umabot ng 70 to 80% chance yung portion nito. So, kapag ka ng ganyan, sa sunod na 24 oras, maaaring tumaas ito as bagong invest. So, titingnan pa rin natin dahil maging sa kanyang TCFP monitoring ay nakataas na siya at least mga 30% na. Ayan o. And the next 24 hours ay makikita umaabot ito ng 50 to 60%. Kapag kaganyan ay mukhang mataas ang chance na maging isang low pressure o active low pressure area. Pero kung titingnan natin sa wind shear probability, kung magkakaroon nga ito ng vorticity, makikitang medyo shallow at disorganized pa rin ito. Pero bumababa na ang kanyang atmospheric pressure sa portion nito ng southeastern ng Guam. Although nasa 5 knots ito or mga bandang around 9 kilometers to 10 kilometers an hour. Well, dahil nagkakaroon na siya ng parang shallow circulation dito. Pero kahit disorganized, ay nagkakaroon na siya ng medyo low pressure area sa bahagi ng yan. Patuloy nating babantayin yan this week dahil gaya ng aking analysis ng isang araw pa, ay asahan natin na magkakaroon ng consistent o malalaman natin ang consistency ng low pressure area na to kung magtutuloy-tuloy ito base na rin sa ipinapakita ng ating West Pacific Basin monitoring o possible tropical cyclone formation. At kung titingnan naman natin sa mga computer models, ay maliwanag naman na makikitang mula kay GFS ay mayroong tropical wave na nabuo din sa may bandang Guam. Pero nanatili pa rin itong disorganized din, embedded ng ITCZ. So titingnan natin kung magiging active low pressure. Dahil kay SMWF, hindi pa masyado significant ang ipinapakita. Kay NABGEM, ganun din, hindi rin masyado significant. Pero may shallow trough na namuo dito sa may bandang Guam. Ayun, hanggang sa ito ay magkakaroon ng intensification by October 26, 2023 na po. So mukhang bago na naman magkatapusan ng buwan ng Oktubre, mukhang mayroon tayong posibleng asahan na may mamumuong low pressure area sa may bahagi ng Guam sa may labas o sa silangan labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, titingnan pa rin natin dahil nanatiling disorganized. Pero kung babasahin natin ang Global Spectral Model, makikita natin ang nanatili pa rin aktibo yung binabantay natin na shallow circulation sa may bandang Guam. Well, kung sakaling mag-intensify yan, ay maaaring matawag na siya as invest o bagong active low pressure area. Naglalaro na ito sa 1,008 hectopascals nitong hanggang October 27, 2023 to October 28. So halos bago magkatapusan nitong buwan na Oktubre, ay mukhang may inaasahan tayo pa rin na magkakaroon ng isang active low pressure area at ito ay kikilos pa kanluran at posible pang pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bago magtapos ang buwan o bago probably mga this coming weekend nitong huling linggo ng October. So maaaring magkaroon ng intensify ito at magiging isang low pressure area. So titingnan pa rin natin yung consistency nito dahil nga ngayong weekdays pa natin makukumpirma yung consistency ng mga ito. Kung titingnan natin yung vorticity, kung babalikan natin, ay medyo mataas ang vorticity niya. Yan, nasa moderate po siya. Bagamat very shallow at disorganized pa rin, so hindi pa certain kung ito ay magiging active low pressure area. Pero dahil kung pagbabatayan kasi natin yung ating West Pacific Basin, ay nakataas na nga ito na lumalagpas na ng 30 to 40%. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, October 23, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para ngayong araw ng tanghali ng Lunes, October 23, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe pa rin sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa website na www.pimweather.com para sa mga, lalo na sa mga may mga pagkilat at pagkulog dahil malawak po ang magiging pagkulog at pagkidlat, epekto pa rin ng salubungan ng ating easterlies at northeast monsoon o ng amihan natin nitong maghapon. Hanggang tuloy-tuloy na po yan na habang umiiral ang amihan at easterlies, asahan natin ang mga kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa anumang bahagi ng bansa. At bisitahin nyo na lamang aking website para sa gusto malaman ang pinaka-actual detail ng ating weather conditions, lalo na sa pagbaba ng temperatura at dew point natin, para sa mga giginawin at sa mga iba't ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.